Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, ang pag-uusapan natin yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang una na tanong sa akin ng kaibon natin, ang tanong, kapag daw merong itlog yung breeder natin, okay lang daw ba na yung gagamiting painuman, yung paso, hindi raw ba mababasa yung mga itlog? Mga kaibon, na disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung hindi ba mababasa yung mga itlog kung ang painuman natin sa kanila yung paso, gusto ko lang sanang itanong kay sir kung gaano ba kalaki yung paso na pinapainuman niya. Wag naman sana yung paso na nilalagyan ng mga halaman. So kung ang size naman yan, kagaya ng mga ceramic bowl, yung ceramic feeder, okay lang po yan, wala pong problema. Ito kasing mga alaga natin, alam po nila kung kailan sila magbabasa kung halimbawa meron silang itlog. Kapag kasi yung itlog po nila, bagong itlog pa lang yan, ilang days pa lang, di pa gaanong nililimliman kasi nangingitlog pa yung breeder, wala pa po yan sa time na magbabasa sila ng nesting material. Wala din po yan sa time na maliligo po sila. Dahil po alam nila na kapag po binasa nila yung itlog sa ganong kaaga, pwede pong hindi po yon ma-fertile. Ang mga alaga natin, nagbabasa po yan ng nesting material or kaya naman po naliligo kapag po malapit na po yan mapisa yung itlog. Ang purpose po noon, pampalambot na po yun ng shell para po mabilis mabuksan at mabilis din makalabas sa shell yung mga inakay sa loob. Halimbawa po yung breeder po ninyo nagkaroon ng itlog na 5, tapos naglilimlim pa lang siya, maglilimlim pa lang, hindi pa po yan talaga magbabasa, hindi pa po siya maliligo, hindi pa po yan magbabasa ng nesting material. Kapag malapit ng mapisa, saka pa lang po yan maliligo at magbabasa ng nesting material. Doon naman, baka ang iniisip ni sir, sa sobra sigurong laki ng paso na nilagay niya, baka mahulog, mabasa yung breeder. Huwag naman yung malaking paso po ang ilagay po ninyo. Ang ilagay po ninyo yung kasing laki lang po ng ceramic bowl, kagaya niya na nasa picture. Or kaya naman yung paso na pinapainuman or pinapatokaan ng mga manok. Medyo maliit naman po ang size nun. Wala pong problema yan sa kanila. Kaya po nilang uminom na hindi po yan dyan malalaglag, kaya hindi po yan mababasa at hindi pa rin po yan magbabasa ng nesting at hindi rin po yan maliligo pa. Okay po ang ganyang painuman, wala pong problema yan. Yan nga po dapat ang kinakailangan natin kapag yung itlog linilimliman pa lang ng breeder natin. Yan po ang the best na ginagamit sa mga breeder na merong itlog at hindi pa napipisa. Kasi kinakailangan nila na magbasa ng nesting, kinakailangan nilang maligo. About doon sa ceramic feeder, hindi nila magagawang maligo ron. Hirap din doon magbasa ng nesting. Ako po, ang ginagawa ko po ganito kapag kulang tayo sa ceramic feeder. At doon sa mga breeder natin na merong itlog, kapag kulang tayo ng bowl, naglalagay tayo ng water feeder. Ginagawa natin ang paglagay ng water feeder kapag pisa na po lahat ng itlog. Dahil ginagawa yan kapag pisa na lahat ang itlog kasi po hindi na po sila maliligo, hindi na magbabasa ng nesting. Kapag po hindi pa napisa lahat, kinakailangan po yung ceramic bowl ang painuman natin sa kanila para makaligo, makabasa ng nesting. So doon sa kaibon natin na nagtanong kung ang size niyan goods naman, kagaya naman ng mga normal na ceramic bowl, okay po yan. Huwag naman yung paso na nilalagyan ng halaman, talagang malalaglag na po yan dyan. Pangalawang tanong sa atin mga kaibon, ito importante rin po ito.
lalong lalo na sa mga merong mga pababang inakay. Ang tanong sa atin ni sir, normal daw ba na nag-aaway kapag merong bagong walay na inakay? Kasi daw yung nasa flight cage nasa 4 months na. So mga kaibon, alam nyo po, yung 4 months nang yan, tapos ang isasama mo bagong walay, goods pa yan, wala pa pong problema dyan. Nag-aaway po talaga yan, pero hindi po yan away na totohanan, parang naglalambingan lang yan. Ang nakakatakot na part, at wag na wag ninyong gagawin ito, halimbawa po meron kayong bagong walay, tapos ilalagay nyo sa flight cage. Ang paglalagyan ninyong flight cage, ang nandoon mga 7 months pataas. Wag na wag ninyong gagawin yan mga kaibon. Kapag yan ang ginawa ninyo, pinagsama-sama ninyo ang matured at yung mga young birds, may posibilidad na yung young birds mo patayin po yan ng mga matured, dahil po napaka-territorial ng mga matured, lalo na yung mga hen. Kapag nakadapo ang hen, dumapo yung young bird sa tabi, aawayin niya yan mga kaibon. Ang palagi pa naman tinitira ng mga matured na ibon, yung paa. Yung paa, tinutuka, kaya minsan mapuputol yan dahil malambot pa yung bagong walay. Kaya po, wag na wag kayong magsasama sa flight cage ng bagong walay, isasama ninyo sa matured. Pero itong tanong sa atin, yung nasa flight cage niya 4 months, tapos naglagay siya ng mga bagong walay, kaso ang sabi ni sir, nag-aaway daw. Normal yan mga kaibon, okay pa yan, ano lang yan, biruan lang nila, kumbaga lambingan lang yan. Sa 4 months, goods na goods pa yan, wala pong problema. Pagsamahin nyo po ang for example 5 months or 6 months, pwede po ninyong isama dyan yung mga bagong walay. Pero kung 7 months up, tapos talagang mga tigasin na wag po ninyong isasama. Kung hindi po yan mamatay po, mapuputulan lang po yan ng mga paa. Kung hindi naman mangyari yung ganyan, pwedeng yung mga balahibo niyan talagang halos lagas-lagas sa kakatira ng mga matured. Kaya ito tandaan po ninyo, huwag po kayong magsasama sa flight cage ng bagong walay doon sa mga 7 months pataas. Ang pwede ninyong isama dyan na mga kaibon, bagong walay, isama ninyo sa mga 6 months or magsi 6 months pa lang. Pwede ninyong pagsamahin yan. Kahit mag-away man yan, hindi po yan yung away talaga naghahabulan or talagang bardagulan ang dating. Lambingan lang po yan nila. Minsan kasi parang kukutuhan niya, tapos ayaw ng bagong walay, tapos hindi titigilan ng nagkumukuto sa kanya. Pero lambingan lang po yun. Normal po yan na medyo maingay sila kasi talagang kumbaga nasasaktan din kasi siyempre yung balahibo, para kasing kapag kumuto kasi yung mga ganyan na 4 months, talagang madiin. Pero normal yan, huwag po kayong mag-alala. Okay lang po yan na pagsamahin po ninyo kasi titigil din po yan. Saka kung mag-away yan, hindi pa yan yung totally away talaga, lambingan lang po yan. Mas mahirap at wag na wag po ninyong gagawin ang pagsama ng bagong walay sa mga 7 months pataas. So doon sa mga kaibon natin na nagtanong, maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.